So, thank you, Deacon Paul, sa ating pong morning devotion. Salamat sa paalala ng Panginoon. Magandang umaga po, mga kapatid. Good morning po. Welcome po sa ating pong Sunday School. So, tayo po muna yung manalangin bago tayo magtuloy sa ating pag-aaral. Let's pray. Panginoong Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Purihin po kayo, Panginoon, sa mga salita mo na naging paalala sa amin. Napakaganda na paulit-ulit pakinggan ng Ebanghelyo at kung ano yung implikasyon nito sa amin, Panginoon, and the applications as well, Lord. Salamat po dahil na nahamon kami kung paano si Jesus lamang ang tanging tagapagligtas ay magkaroon ito ng sa amin na kami ay mas hangadin na kilalanin siya at ipakilala rin siya sa mga taong wala pang pagkakakilala sa Kanya. And Lord, we pray na sa buong maghapong ito, busugin mo kami ng iyong mga salita na siyang magpapalakas sa aming spiritual na pamumuhay, aming buhay, at the same time mag-guide sa aming pong pamumuhay. And sa amin din Sunday School, patuloy nyo kaming samahan, tulungan, maintindihan namin yung mga pinag-aaralan namin at may apply din namin ito sa aming pong mga buhay, Panginoon. Bilang isang iglesia, we are longing, Lord, and praying na maging malusog, maging iglesia na nagpa-function, iglesia na nagiging kawangis ng iglesia kung paano mo ito dinisenyo, Panginoon. Nawa po, tulungan nyo kami at wala kaming ibang maging sentro at maitaas sa aming pong pag-aaral kung hindi ikaw. At punan nyo po ang kahinaan ng inyong lingkod upang nasa gayon ay maging pagpapala pa rin ng inyong mga salita na aking ituturo. And Lord, purihin ka sa awat biyaya mo na sagana sa bawat isa sa amin. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, welcome po sa ating pong Sunday School at ating pong ipagpapatuloy yung ating pong pinag-aaralan, which is the 9 marks of a healthy church member. Siyam na marka ng malusog na miyembro ng iglesia. So, bago yun, para sa mga hindi pamilyar sa ating pinag-aaralan, kinuha po natin yan sa libro ni Anyabwile Tabiti. And si Tabiti Anyabwile, kita nyo sa siyang Afro-American, kaya ganyan yung kanyang tsura. And dyan yung libro. So sa mga hindi nakakalam, ito po yung book na yan, What is a Healthy Church Member? So kung may makita kayo na available online or kung mapapadaan kayo sa mga book sale, actually nabili ko siya ng 130 pesos lang. So very rich na book, pero 130 pesos lang. So kung may opportunity kayo na mabili yan at makita nyo yan, ma-download nyo yung PDF, ay i-grab nyo po yung opportunity. So most of our studies, yung mga puntos, yung ating mga kinukuha ng mga prinsipyo is galing po dun sa libro na yon at binabakapan lang natin ng mga biblical basis. So titignan natin ano yung sinabi ng libro at ano yung sinasabi ng scripture pagdating sa mga bagay na yun. So I hope nagigets nyo po yung paggamit natin ng mga references. Now, punta tayo sa tanong na ating sinasagot nung nakaraang linggo pa, no? So, what does a healthy church member? So, ano ba yung isang malusog? Sorry, so hindi ko nabura ko pala yung nakasulat diyan. Ano yung isang malusog na miyembro na sinasabi ng salita ng Panginoong Hesus? So, salita ng scripture. So, nakita natin nakaraan yung unang bagay na ating pinag-aralan, which is a healthy church member is an expositional listener. So, di ko na ito bibigyan pa ng mahabang background or recap. Gusto nyo yung malaman, mapanood, ma-review yung mga puntos natin dyan. We have YouTube channel, pwede nyo panoorin yung ating Sunday School doon at doon nyo na lang tignan yung ating mga napag-usapan. Pero sinasabi lang ng expositional listener is this, hindi ka basta-basta lang makikinig. Meron kang puso na bago pa makinig ng salita ng Diyos, prepared na yan,
And then habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, dapat yung puso mo nandyan at wala sa kung saan-saan. And then pagtapos ng pangangaral ng salita ng Diyos, make sure na yung inyong napakinggan ay tunay na ating ina-apply sa ating mga buhay. So, kung gusto nating lumago bilang isang iglesia, mga kapatid, hindi pala tayo basta-basta lang uupo at uuwi. Hindi lang po basta ganon. So, madalas kasi, lagi ko itong sinasabi, ang laging reasons ng marami kung bakit hindi lumalago ang isang church ay dahil daw ang pastor, yung kanyang pagtuturo ay sabihin na natin hindi ganun kagaling, hindi ganun kalalim, and at the same time, hindi niya ganong naiintindihan hindi naiintindihan ng mga miyembro yung sinasabi ng pastor. Well, the question is, yeah, that's true. But sabi nga ni Pastor Jurem, half truth lang yon. Maaring totoo yun, pero kalahati lang yung katotohanan na yon. Bakit? Kasi pwedeng ang dahilan, baka yung mga membro din, hindi nagbibigay ng kanilang panahon, hindi nananalangin, hindi nagtsatsaga sa pakikinig, and at the same time, hindi nila ina-apply yung kanilang mga napapakinggan sa pulpito. Kaya maraming ganyan. And I believe, isa tayo sa mga nakakaranas ng ganyang bagay. So I hope and pray na naging challenge and encouragement yung ating napag-aralan dito sa unang marka. Now, punta tayo dun sa pangalawang ating pinag-aaralan. A healthy church member is a biblical theologian. So, nasimulan na natin ito last week, but ngayon itutuloy lang natin. But don't worry, very light lang yung ating Sunday school ngayon. So, balikan ko yung sinabi tawag dito. Sinabi ni Tabitha Anyabwili sa kanyang libro, yung kanyang introduction na ito. Sabi niya, dito sa chapter 2 nito, sa Mark number 2, sabi niya, ignorance of God, ignorance both of His ways and of the practice of communion with Him lies at the root of the church weakness today. So sinasabi niya lang dito, unang-una, yung pagiging ignorante natin kung sino ang Diyos, kung ano yung katangian ng Diyos, kung sino yung Diyos na sinasamba natin, kung papaano niya, kung ano yung kanyang kalooban, kung ano yung kanyang gustong relasyon mo sa Kanya. Dahil sa pagiging ignorante ng maraming churches ngayon, yun yung dahilan kung bakit napakababaw, napakahina, at walang paglago sa loob ng iglesia. Kasi nga, hindi nila kinikilala kung sino yung Diyos na kanilang sinasamba. So, wag tayo magtaka mga kapatid, no? Kapag ang relasyon mo sa Diyos hindi lumalago kapag wala kang panahon para kilalanin siya. I hope nagigets niyo yung punto ko, no? Kapag sa relasyon, hindi yan lalago hanggat hindi mo yan mas nakikilala. Di ba? Pag sa mag-asawa, I believe, mas lalong lumalago yung relationship nila, the more na mas nakikilala nila yung asawa nila. Dati, akala natin, yung asawa natin, yung girlfriend natin, ito, galing lang ito sa mga napapakinggan ko, may mga, ganyan ka pala. Kumbaga may bago, may parang, ganyan ka pala. So, the more na mas nakikilala mo siya, the more na mas nagiging maayos at mas nagkaroon ng maayos na relationship. Sabi niya pa dyan, too many Christians have neglected their first great calling. And ano daw yun? To know their God. So nakalimutan na nila yung greatest calling pala ng bawat mga mananampalataya is yung makilala mo ang iyong Diyos. Ano bang sabi ni Peter? Kung sinabi niya sa kanyang libro, ano sabi niya? Grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So yan yung, kumbaga parang yan yung unang takbuhin mo bilang isang mananampalataya. Mas makilala mo kung sino ang Diyos. Dagdag pa niya, every Christian is meant to be a theologian in the best and most intimate sense of the word. So, paano mo nga naman kasi makikilala ang Diyos? So, kailangan mo naman alamin sa paanong paraan dapat natin kilalanin ang Diyos. Dagdag pa niya, if churches are to prosper in health, church members must be committed to being biblical theologians in whatever capacity they can.
That is the second mark of a healthy church member. So, yes, totoo. At alam natin ito, may tinatawag tayong natural revelation and special revelation. So pag sinabi natin natural revelation, mga kapatid, yan yung creation. The creation. Kapag tumingin ka sa labas, makikita mo yung creation, yung ganda ng langit, ayan, yung alapaap, yung lupa, yung lahat, animals and seas and trees, lahat yan ay nagpapakita, sabi ng Psalm 119, the heavens declare the glory of God. So, kumbaga, sinasabi lang nun na saan ka mang tumingin, pinapakilala niyan kung sino ang Diyos na manlilikha. Pero may sinasabi din tayong special revelation. At yun yung salita ng Panginoon. Kung saan mas pinakilala niya kung sino siya. Kaya nga, yung tanong na, what do you think does it mean to be a theologian? Kumbaga, sa tingin mo, ano ba talaga ang isang theologian? Kung iniisip mo na ang isang theologian ay yung mga nagtuturo lang sa seminary, sa mga Bible school, yung mga Bible scholar lang, yung mga nagsusulat ng books, well, it makes sense na hindi mo na kailangan magpagal pa para mag-aral ng salita ng Diyos, para maging biblical theologian. Kung hindi ka naman magsusulat ng libro, or hindi ka naman magtuturo ng theological subject sa isang Bible school. Pero sinabi ni Herman Whitsus ay ito. Yung kanyang definition ng theologian is this. By a theologian, sabi niya, I mean, one who imbued with a substantial knowledge of divine things, derived from the teaching of God Himself, declares and extols, not in word only, but by the whole course of his life, the wonderful excellencies of God, and thus lives entirely for His glory, So sinasabi ni Herman Whitsus dito na yung isang nagsasabing theologian, ang isang theologian dyan is punong-puno siya ng kaalaman patungkol sa kung sino ang Diyos. Kung ano yung gusto ng Diyos, sang-ayon sa kanyang kalooban. And hindi lang sa kanyang salita dapat nakikita ang isang theologian. Hindi lang siya magaling magturo, hindi lang siya maraming alam, hindi lang niya alam kung ano-ano yung mga theology sa scripture, kung hindi, nakikita din sa kanyang pamumuhay. Nakikita sa kanyang pamumuhay, and therefore, dahil ina-apply niya sa pamumuhay yung kanyang mga natututunan, ano sabi ni Whitsus? Thus lives entirely for His glory. Naluluwalhati niya ngayon ng Diyos sa kanyang pamumuhay. So ngayon, kung yan yung definition, ayon kay Herman Whitsus, sino sa atin ang ayaw maging theologian? Sino sa atin ang magsasabi na ayaw kong mag-glorify ang Lord? Ayaw kong maluwalhati ang Panginoon sa pamumuhay ko. Well, paano mo maluluwalhati ang Diyos sa pamumuhay mo? Paano ka mamumuhay ng tama? Well, yun yung sinasabi natin. Mayroong sinasabi na revealed will. And yun yung magiging guidance mo, yun yung magiging pagkain mo, yun yung magiging lamp mo, para ikaw habang lumalakad ka sa mundong ito, ay nag-glorify mo ang Panginoon and you become a healthy church member and as a theologian. Now, sabi natin, paano mapupuno ang isang Kristiyano, ang isang tao, yung kanyang kaisipan, itong tinatawag nating divine knowledge. So, dalawa, yung binigay natin last time. Sabi diyan, by earnest reading and meditation of the Bible, and by reading books of sound biblical theology. So, again, by earnest reading and meditation of the Bible, walang ibang paraan para mas lumago ka sa Christian life mo maliban sa patuloy mong pagbabasa ng salita ng Diyos. Sabi ng mga text, Colossians chapter 1, you can read it sa inyo na lang, chapter 1 verses 28 to chapter 2 verse 7, 2 Timothy 3:15 to 17, and then Psalm 1 verses 2 to 3. Yan yung mga nagpapakita na talagang kailangan mo bilang isang professing Christian na magbasa ng salita ng Diyos. So hindi pwede na Sunday ka lang nagbabasa ng scripture and then you are expecting na mag-grow ka sa Christian life mo. No.
Hindi ako naniniwala na may ganoong paglago. Well, I think may biyaya pa rin ng Panginoon doon. Lalago ka talaga doon dahil gracious ang Lord. Pero don't expect na yung pag-grow mo is yung pagkakaroon, yung sinasabi dito na pagpuno. Mapupuno ng divine knowledge yung iyong puso at iyong isip. So, napakahalaga niyan. Sabi nga ulit ni Herman Mitsu sa kanyang libro, sabi niya, our faith must rest in God alone, whose word fills the minds with truth that is heavenly, pure, solid, certain, without the least mixture of error, unspeakably sweet, satisfying, penetrating, powerful, and breathing forth the fragrance of holiness into the soul. So yan yung kailangan mo. Kaya nga ang tawag natin dito, anong tawag natin sa scripture? Living bread. Parang buhay na pagkain. And ito rin yung magiging daily bread mo. Kung hindi ka kakain, araw-araw na salita ng Diyos, mga kapatid, may paglago. Well, kung talagang may desire ka, pero mabagal. Or worse, wala. Constant. Patuloy na pagkain ng salita ng Diyos para ikaw ay patuloy na lumago sa kanyang salita. Sabi nga ni Jerry Bridges, ang sabi niya, there is absolutely no shortcut to holiness that bypasses or gives little priority to a consistent intake of the Bible. Nothing, mga kapatid, there's no shortcut para lumago ka sa Christian life. Huwag mong isipin na kapag nakarinig ka na ng sermon, ng Sunday, okay na yon buong linggo. Meron ka ng tangay-tangay na salita ng Diyos buong linggo. I tell you, paglabas mo pa lang ng chapel, o pag uwi mo sa inyo, may gagawin ka, limot mo na yon. Makalimutan mo na yon. How much more pag may problema ka pa, o magtatrabaho ka pa, or mag-aaral ka pa. Di ba? Very practical. Hindi tayo dito di natin bebebihin ng ating mga sarili dito. Gusto mong lumago sa salita, sa spiritual life mo? Then read your Bible. Yung kanta ng mga bata, read your Bible and pray every day, and you grow. So kung hindi ka magbabasa ng Bible and don't pray every day, there's no grow. Walang paglago. Kung di patuloy na paglayo sa Panginoon. Kaya ka nanlalamig dahil yan sa patuloy mong paglayo sa salita ng Diyos. Blessed tayo. Alam niyo kung bakit? You have gadgets. Tama. May mga cellphone tayo. Wala na yatang nagsisimba ngayon na minsan nga, di ba, nung lately lang, pansin natin, di ba, yung nung nangyari nung sa Facebook, alos mamatay yung mga tao sa sobrang tindi nung pangyayari na yun, no? Buti na lang, kami sa school, that time, wala na, tulog na kami, and surrendered na yung phone namin, so wala kaming alam na nagkaroon pala ng ganung pangyayari sa Facebook. Pero pagbukas ko ng Facebook ko, bira yung pagrarant ng mga tao na ano nangyari? Parang talagang takot na sila na mawala yung Facebook. Parang ganun na rin tayo ngayon, di ba? Bawat isa sa atin, ang hirap na mabuhay na walang cellphone. Well, I tell you, take it as advantage. Download ka ng Bible app, reading plan, and basahin mo yung salita ng Panginoon. And I tell you, magbe-benefit ka sa bagay niya. Hindi tayo dito tao dito. May mga dogmatic na ayaw nila sa gadgets, yung phone gadgets. Well, hindi naman ako naniniwala na talagang masama yan. Well, may professor, sabi niya, bias to evil talaga ang internet. Pero I believe, magagamit mo yan as long as you have discipline na kung saan talagang gusto mo mag-grow. So, yan yung una. So, anong punto? If we are to become biblical theologians, we need to constantly read the Bible itself. Patuloy na pagbabasa ng salita ng Panginoon. So yung pangalawa, sabi ko, yung pagbabasa ng mga theological books. Kagaya nito, actually hindi naman to scripture, di ba? Yung binabasa natin, yung pinag-aaralan natin. Theological book to. And isa ito sa mga means ng Panginoon para mas lalo kang lumago sa kanyang salita. May mga libro na makakatulong sa atin. And
binigyan natin ng, sabi nga dyan, where do you find a support in the Bible for such a principle? Sa mo makikita sa scripture na kailangan makakatulong yung pagbabasa ng mga theological books, yung mga Christian books. Well, binigay natin yung mga senaryo, kagaya nung kay Eunuch, kay Philip at kay Eunuch, kay Apollos, yung sa mag-asawang kay Priscilla at Aquila, kung paano kinurek si Apollos. And then even kay Titus, nung kanyang sinabi ni Pablo kay Titus na yung mga tinitrain niyang elders, sila yung magpapaliwanag ng salita ng Panginoon. In other words, mga commentaries yung dating nila. Pinapaliwanag nila yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang kaalaman doon sa scripture. So, wag tayong gumaya sa maraming mga, actually sad to say, pastor pa, di ba? Na pagka nagbabasa ka ng mga theological books, ang tingin agad sa'yo is mayabang ka. No, hindi ganon. Or sinasabi din nila na hindi namin kailangan yung mga theological books. Ako at ang Bible lang, sapat-sapat na yon. Well, totoo, mahalaga na may Holy Spirit ka, makakaintindi ka ng Scripture, pero don't neglect God's providence and even yung kanyang wisdom na binigay sa mga nauna sa atin. Gaya nila John Calvin, nila B.B. Warfield, yung mga theologians na kilala natin. And even sa current, John MacArthur, Stephen Lawson, Paul Washer, and even Pastor Ramen Kaliwag, Noel Espinosa, Joseph Mangahas, Jurem Ramos. Marami. Marami tayong mga pwedeng takbuhan kapag kailangan natin ng pagpapaliwanag. Actually, may mga sermon po ako na ginagamit, humihingi ako ng tulong sa kanila para mas maintindihan ko. Nakikinig ako ng alos 4 o 5 sermons para lang yung passage na binabasa ko is mas maintindihan ko at mas maunawaan ko yung pagtuturo doon. Well, mahirap magturo na mali yung iyong interpretation. And most of the time, madalas ginagamit ko din yung kanilang mga outline, yung kanilang mga principles pagdating sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Now, yun yung sinasabi natin. So, yung punto doon, to be biblical theologians, we need to constantly and earnestly read the Bible and also books of sound theology. So, constant reading of the Scripture, and syempre, yung patuloy mong paggamit mo ng mga resources na napakarami ngayon. So, actually, meron akong napakinggan. Sobrang pagiging dogmatic niya sa KJV translation. Ano yung KJV, may mga tao kasi, may mga Kristiyano kasi na naniniwala na hindi, King James only lang kami. Hindi kami naniniwala sa ibang translation. Well, pag pinag-aralan natin yung bibliology, doon mo ma-appreciate kung gaano kaganda na marami kang translations na ginagamit. Actually, ang pinaka-prepare kong translation na ginagamit kapag nag-aaral ako is ESV, English Standard Version. Bakit? Bukod sa napakalapit ng pinagkuhanan nito, Byzantine kasi yung pinagkuhanan nito, napakaganda ng English na translation nito dahil ito yung yung common English na ginagamit natin sa panahon ngayon. Kapag pumunta ka sa King James, ang bigat, di ba? Thou, thee, yun yung ginagamit nila doon. Imbis na pwede na magamitin you, he, yung mga pronouns doon. And meron pa, yung mga malalalim doon, may mga ST pa sa dulo. Alam niyo yun, alam natin ito, very practical, ang hirap basahin ng King James, pero hindi ko kinukondemn yung mga nagumagamit nun. Well, kung ang sinasabi ko dito is yung mga tao na, alam niyo sabi niya, I can correct Greek through my King James Bible. Kaya niya daw i-correct yung Greek gamit yung King James niya na scripture, na Bible. Translation pala rather. Well, paano mo i-correct yung original manuscript gamit yung translation lang? Doon ka nga bumase. So, ang sinasabi ko dito is, kapag ganyan na yung espiritu mo, wala kang pinagkaiba doon sa mga tao na nagsasabing hindi ko kailangan ng mga theological books na yan. Ako lang at ang Bible at ang banal na espiritu sapat na. So, alam nyo bakit ako masyadong personal dito? Well, I believe kasi rampant ito sa panahon natin ngayon. Na kaya gusto ko na ang church natin ay hindi maging ganun. Na I believe marami sa ating mga kalalakihan nagde-desire dito na yung ating church ay magkaroon ng sariling library. Well, Lord willing, no? It is for our growth. It is for our growth. Now,
Yun yung dalawa. Sorry, medyo napatagal ako doon sa halos isang lesson na yung ginawa ko. Pero bilisan lang natin ito. Di naman natin ito patatagalin. Ngayon, punta tayo doon sa tanong na some reasons. Prinsipyo na may mga dahilan why people are afraid or indifferent sa doctrine. May mga tao na takot sa doktrina or di naman kaya ayaw nila sa doktrina. Well, itong apat na punto na ito, kinuha ko ito kay Pastor Jurel. So, give credit kay Pastor Jurel sa kanyang exposition ng 9 marks of a healthy church member. So, yung una ay ito. Ang una daw dahilan, sabi ni Pastor Jurel is this: the erroneous idea that Bible doctrine is for ministers only. Ito yung maling ideya na ang doktrina daw ay para lamang sa mga ministro. Hindi naman ako nangangaral ng salita ng Diyos, hindi naman ako nagtuturo ng salita ng Diyos, therefore wala akong pakialam dyan sa doctrine na yan, o hindi ko naaaralin yung doctrine na yan. And, minsan din kasi, kaya ayaw pag-aralan ng mga Kristiyano, yung mga members, yung doctrine, dahil na-intimidate sila doon sa word na may ology. Ano yung ology sa dulo? Ito yun. Sabi ni Pastor Joren is this: when ordinary members of the church hear terms like bibliology, theology, Christology, pneumatology, angelology, demonology, anthropology, hamartiology, soteriology, ecclesiology, eschatology, sabi niya, do not be afraid. Minsan kasi, na-intimidate tayo dyan sa mga terms na yan. Kasi parang pag pinakinggan mo, well, parang ano rin yan, pag sa medical pursuit, sa mga medical terms, may mga medical terms na talagang pang-medical lang, and pang-engineer lang, may mga ganong terminologies. Well, ito, theological terms lang ang tawag dyan. Hindi yan nakakatakot, although mga heavy words yan, pero tumutukoy lang yan sa iba't ibang katuruan sa scripture. So mamaya, papaliwanag ko. So, bigyan ko lang kayo ng example. Pag sinabi natin bibliology, doctrine of the Bible po yun. Yun yung tinutukoy. Ano ba yung translation, yung transmission, yun yung tinutukoy dyan. Pag sinabi natin Christology, doctrine of Christ. Ay, yung persona ni Christ, sino si Christ, anong ginawa ni Christ. And then pneumatology, ito yung doctrine of the Holy Spirit. Doctrine of the Holy Spirit. And then yung angelology, syempre, from the word angel itself, yung study of the angel, o doctrine of the angel. And then demonology, o demonology, study of the demons. And then anthropology, man, so human, study of human. Hamartology, ito naman is Father, study of God the Father, hamartology. And then soteriology, ito yung tumutukoy sa kaligtasan, doctrine of salvation. And then eschatology, from the word ecclesia, church, o doctrine of the church. And then eschatology, study of end times, o doctrine of end times. So, I hope, no, huwag tayo ma-intimidate dito sa mga bagay na yon. So, dahil dyan, sinasabi ng iba, pang mga ministro lang naman yan, kaya hindi ko aaralin yung mga theological na yan. Well, I tell you, ang scripture, nagtuturo siya na ang bawat Kristiyano dapat aralin yan. At least, kailangan matutunan ng bawat Kristiyano yan. If you are a member of a church, you have to study those theologies. Well, hindi sabi ng 1 Corinthians, mansinin ninyo ito, for consider your calling, sabi niya sa kanila, brothers, pansinin ninyo yung words, not many of you were wise according to worldly standards. So parang sinasabi dito ni Pablo, ordinaryong mga tao lang kayo. Hindi kayo mga ganong karunong. Ordinaryong tao lang kayo. Yan yung address niya sa kanila. Pero pag binasa mo yung 1 Corinthians, makikita mo si Paul doon kung ano-ano yung in-address niya na theological truths doon. Let me give you an example. Ano isa sa mga in-address ni Pablo sa 1 Corinthians? Lord's Supper. Tama? Lord's Supper. Ano ang Lord's Supper? Pasok siya sa doctrine of church, ecclesiology. And then pagdating ng chapter 12, binigyan niya doon yung spiritual gifts naman. Pinaliwanag niya na may iba't ibang calling, may iba't ibang gifts ang bawat miyembro sa church. And ano yung tinuturo nun saan pasok yon? Sige nga, Brother Clark, saan pasok yon? Yung mga gifts.
Pasok siya sa pneumatology. Pasok siya sa gifts ng Holy Spirit sa atin. May kanya-kanya tayong gifts. And then pagdating sa resurrection, di ba, binigyan niya tayo ng emphasis sa chapter 15. Now, yung resurrection, Brother Eric, saan pasok yun? Saan pasok yun? Eschatology. Last days. No? So, yari si Brother Eric. So, sinasabi dito, simpleng mga tao lang ito, pero binigyan ng diin ni Pablo yung mga doctrines, no? So, hindi porket, di po para lang sa mga ministro, hindi lang para sa mga mangangaralan doctrine, para po ito sa mga mananampalataya. And that's the first one. The second thing is this. The erroneous idea that Bible doctrine causes division. So, ito yung pangalawang dahilan kung bakit ayaw ng maraming churches ang doctrine. Sinasabi nila, nagdudulot lang kasi ng division yan. Nagdudulot ng pagkabahagi. Madalas kasi, nakikita nila yung mga maaalam. Anong nakikita nila sa mga maaalam? Puro debate yung ginagawa. Diba? Pag marami kang alam sa scripture, makikita mo, pag nabasa ko, talo ka. Di ba? Ganyan yung mga mararaming alam. Puro debate ang gusto. Pero I tell you, hindi naman porket yun yung madalas natin nakikita, which is yun na yung standard na pag marami kang alam sa scripture, eh kailangan marami kang ng kadebate. No. Alam niyo po ba, ang mga nakakaalam ng doctrines, ng mas maraming natututunan sa theology, sila pa yung dapat mas mahinahon. Sila pa dapat yung may kababaan, at sila pa dapat kung nag-i-initiate ng kapayapaan sa loob ng iglesia. Why? Dahil sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 24 to 25, sabi diyan, "And the Lord's servant must not be quarrelsome, but kind to everyone, able to teach, patiently enduring evil, correcting his opponents with gentleness. God may perhaps grant them repentance, leading to a knowledge of the truth." So, sinabi ni Paul na yung mga servants daw na nakakaunawa, mas nakakaalam, sila dapat, hindi sila mahilig makipagtalo. Hindi sila dapat mahilig bumakbak ng babakbak. Alam niyo po ba, isa sa natutunan ko nung pumasok ako sa CBS, si Pastor Leon laging nagsasabi nito sa amin. He's an old pastor, our president na ngayon. Ang sabi niya lagi sa amin is this: know your battle. Know your battle. Alamin mo kung saan ka lalaban at kung saan ka hindi lalaban. Ibig sabihin lang kasi nito, may mga doctrines mga kapatid na worth dying for. Pwede mong pagpatayan yon. Ano yung mga agaya nun? Gospel, soteriology. Kapag gospel na ang usapin, talagang kailangan mo na ipagpatayan yun. Pero, kapag hindi naman yung mga essential doctrines, pwede ka namang umagree to disagree sa mga bagay na yun. Hindi lahat. Kailangan mong, alam niyo po ba, isa sa nakakalungkot, no? Meron akong kilalang pastor, ang tagal namin di nagkita. Tapos nalaman niya na iba na yung stand ko sa eschatology. Alam mo, imbis na kamustahin ako, alam niyo yung bati niya sa akin? Ano? Iba na theology mo? So, ibig sabihin, nagsisinungaling lang si Pablo dito sa text na to. Kumbaga, ang espiritu niya agad sa akin is debatiin agad ako din sa doctrine ko. Imbis na magkaisa agad kami, magkamustahan muna kami, ang espiritu niya agad is, alam mo yun, very, napaka-quarrelsome ng spirit niya, pangkalaban. Ito kung bakit ina-admire ko si Pastor Ramen sa pagiging isang pastor. Alam niyo, isa sa kanya ko lang kasi ito narinig. Kung pupunta ka sa isang kapatiran na maaring may ibang paniniwala sa iyo, ibang doctrine, pumunta ka doon, huwag mong hanapin yung pagkakaiba nyo. Kasi kung yung pagkakaiba nyo agad yung hahanapin mo, hiwalay talaga agad kayo doon. Hanapin mo kung saan kayo nagkakapareho. At yun yung mga essential doctrines na sinasabi natin. So kaya, naniniwala ako na ang mga tunay na nakakaalam ng doktrina ay hindi yung maangas o hindi yung mga mayayabang.
Kung hindi, sila yung tunay na nakakaalam na sumusunod sa kanilang tinuturo ng may kababaan at may tamang aplikasyon. So, wag nating isipin, no? Again, correction lang. Kapag may mga minor doctrines lang naman, let's say yung araw kung kailan babalik si Christ, di mo na kailangan ipagpatayan yun. Kasi di naman explicit ni-reveal sa scripture yun. Pero may mga doctrines na kailangan din naman tayong ipaglaban. Yun yung pinag-aaralan natin sa Galatians, di ba? Sabi ni Pablo na kahit anghel o kahit kami, ang mangaral ng maling ebanghelyo, sumpain daw siya. So kapag gospel lang nakataya o yung essential doctrine na o sa pinakasito ng kaligtasan, doon tayo mas pwedeng makipag-argue. No, again, yes, let me tell you, mga kapatid, doctrine divides. It divides the error from truth. Dinidivide nito yung katotohanan sa mali. So, wag tayong matakot na kapag sinabing, nag-aaral kayo ng doctrine dyan, division lang ang kainatnan niyan. Well, yes, positive. I-divide nito yung kamalian sa truth. So, tayong gumaya sa mga churches ngayon na Jesus lang, Jesus lang, Jesus lang, wala nang doctrine. Ayaw namin yan. Jesus lang kami para lahat kami nagkakaunawaan. Well, I think si John MacArthur yung nagsabi nito. Mas mainam na mag-divide sa truth and error kaysa naman magkaroon ng unity sa mali. So I hope nagigets niyo yung pinupunto dito. Now, yun yung pangalawa. Yung maling pagkaunawa ng doctrine daw ay nagde-divide lamang. So pangatlo, the erroneous idea that Bible doctrine hinders church growth. Isa pa to. Sabi ni Pastor Jurem, isa ito sa mga dahilan kung bakit ayaw daw ng doctrine sa loob ng church. Kasi nga daw, hindi yan naglalago, hindi yan nagpapalago sa church. Now, let me ask everyone of us, no? Define muna natin. Ano ba yung church growth na sinasabi nila dito? Ano bang church growth yung gusto nila? Well, kung sinasabi nila na ang growth na pinagsasabi nila dito is this, na dumami, regardless kung yung mga pumupunta dito is mananampalataya o hindi, basta dumami yung membership. Well, I tell you, hindi yan. Talagang huwag kayong mag-aral ng doctrine. Kasi talagang hindi kayo lalago. Kung ang basihan mo ng paglago ay yung numerical lang, hindi yun yung sinasabi ng salita ng Diyos na growth. Let me tell you, even the Lord Jesus Christ, alam niyo ba nung nangaral si Christ, maraming nawala. Nung nangaral siya ng doctrine, maraming umalis. Ito sabi sa John chapter 6, verses 26, 51, 60, and 66. Sabi diyan, Jesus answered them, "Truly, truly, I say to you, you are seeking me, not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. If I am living bread that came down from heaven, if anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I will give for the life of the world is my flesh." Verse 60, when many of his disciples heard it, they said, "This is a hard saying. Who can listen to it?" And then verse 66, after this many, wala na pala dyan. So sabi verse 66, after this many of his disciples, what? Anong ginawa? Turn back and no longer walk with him. Nung nangaral si Christ ng doctrine, masabi natin, sabi nila, hard saying, ay hindi nila mag-grasp. Anong ginawa nila? Nagsitalikuran sila. Hinabol ba sila ni Christ? Sinabi ba ni Christ, sorry, hindi na ako mangangaral ng ganyang kabigat. Well, si Christ mismo, alam niya na ang doktrina o ang paglago ay hindi lang ito about sa dami. Christ was not after numbers, mga kapatid. Even the Lord Jesus Christ, hindi niya hangad na parang, kung tutusin, kaya niyang gawin yun. Dumami yung kanyang mga tagasunod. Actually, ang dami nga nun. Pero for the sake na hindi niya na ituturo yung mga malalalim o yung mga truths about sa scripture, well, iba kong sapin yun para sa Panginoong Jesucristo. And don't worry, mga kapatid, lalo sa mga nangangaral.
Don't worry na kapag nangaral tayo dito ng mga theological truths, ng doctrines, marami na buboringan, marami mga nawawalan ng gana o parang hindi nila gusto yung ganung pangangaral. Well, don't worry. Sinabi naman ni Pablo yan. Sabi ni Pablo, ang sabi ni Paul kay Timothy, "For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions, and will turn away from listening to the truth and wander off into mist." Ibig sabihin, darating at darating talaga yung time, yung mga uupo sa churches, ayaw na nila ng mga doctrines. Ang gusto na lang nila is kilitiin yung kanilang mga tenga. Kaya nga marami ngayon sa mga churches, alam nyo ginagawa? Puro stand-up comedian na lang yung nangyayari. Ang gagaling. Sabi nga ng isang isang camp, sa after ng camp, sabi nung isang camper, sabi niya, "Grabe, napaka-solid nung napakinggan kong preacher. Siya yung pinakamagaling kong preacher na napakinggan." At tinanong siya, bakit? Galing na kasi magpatawa. Sipin niyo yan. Tuwan-tuwa siya kasi nga, puro pagpapatawa lang yung ginagawa ng preacher na ina-admire niya. Well, hindi tayo ganon. We are studying doctrines. Kailangan natin ng doktrina. Kailangan natin kumain ng salita ng Diyos. Hindi tatayo yung mga preachers dito at aalibin lang nila kayo. No. Ang salita ng Diyos, kapag tapat niyang pinangaral, sasawayin at sasawayin ka niyan. Dahil meron kang mga kasalanan na kailangan mong ipaghingi ng tawad sa Panginoon. And kapag sinasaway tayo ng salita ng Diyos, magpasakop tayo. Tanggapin natin yun ng may kababaan. So, panghuli, yung pang-apat, the erroneous idea that Bible doctrine is irrelevant or unimportant. So, ito ang sinasabi ko kanina. Sinasabi ng marami, ayaw na nila ng doctrines kasi nga hindi naman mahalaga yan. And irrelevant yan sa panahon natin ngayon. Magpaitang gilas ka na lang. Sabihin mo na lang na pagpapalain kami ng pagpapalain ng Panginoon. Sabihin mo na lang na kailangan namin magbigay para kami ay pagpalain ng Diyos. Well, again, don't get me wrong. Hindi ko sinasabi na masama ang magbigay. What I'm saying is, kapag every Sunday yun yung kinakain mo, wala kang paglago doon. Sabi nga ni Pastor Ramen sa isang preaching niya, just imagine, Sunday by Sunday, araw-araw kang kumain ng cotton candy. Puro cotton candy ka lang. Ano yung cotton candy? Alam ni Aya yun. Cotton candy tawag niya doon. Sa isang linggo, puro cotton candy yung kainin mo. Anong mangyayari sa'yo doon? And kung ganun din yung mga tumatayo sa pulpito at yung kanilang inahain is puro cotton candy lang, puro matatamis, mga gusto lang ng mga members, yung mapakinggan nila, walang paglago doon. Ang kailangan nating pakinggan, marinig is yung doktrina na talagang tinuturo ng salita ng Panginoon Jesus. So yan yung apat na dahilan kung bakit ayaw. The erroneous idea that Bible doctrine is for minister only, the erroneous idea that Bible doctrine causes division, the erroneous idea that Bible doctrine hinders church growth, and pang-apat, the erroneous idea that Bible doctrine is irrelevant or unimportant. So next week, tutuloy natin yung ating pag-aaral dito. Any question po sa ating pag-usapan sa umagang ito? Any question, any clarification sa ating pong pinag-usapan? Yes, sige po. Tawag ko doon yung sa akin sinabi mo na yung sinapuro-pansin na hindi na tayo dapat na palaging dalisip yung kain, kundi yung mga mahalagang dahil ang spiritual role. Kasi paano nga ba tayo lalago kung wala yung mga salita ng Diyos na sa ating spiritual? Kasi kung natutusin, napakaraming problema ng ating
tinutulong sa pang-araw natin mga kaibigan. So, napakaganda ng ating, salamat sa Diyos sa ating pinagkakalat na government notes and how to be an officials member. Dapat lang talaga tayo lumalim sa ating pag-aaral, hindi lang po tuwing Sunday or every time na nagkakaroon tayo ng pag-aaral. Kasi everyday naman po natin mag-remote ang ating buhay na nasa mga ito. Ang pagsubok bilang Kristiyano na ating sa ating ginagawa. Papasalamat po ako sa ating brother dyan sa mas malalim na pag-aaral. So, pag hirap, alam ko, napakahirap po mag-aaral, lalo na sa siyang Bible student. So, real prayers, more prayers, lalo sa mga tumatay po sa ating ginagawa. Doon po, sa pamamagitan ng means na binagamit siya ng ating Panginoon, ating po pag-aaral, mas lumalalim po ang ating spiritual road. Hindi po tayo dapat ng pagdibate, hindi po tayo gano'n paalam sa pagkakang dito. Mas lalo po natin nasain na mag-aaral na ulit. Maraming salamat po. Yes, thank you po, Sister Leonor, no? Totoo po yun. Actually, sa isa sa mga binabible study ko kahapon, tanong siya, hindi ko na pangalanan, pero kilala na nila yun. Kasi paano daw, ano daw gagawin niya kung yung mga pinapangaral daw dito, hindi niya maintindihan. No? So, hindi niya maintindihan. Sabi ko, don't be discouraged. No? Huwag kang panghinaan. Kasi totoo naman na talagang may tinatawag tayong milk and meat pagdating sa pagkain natin spiritual. Nung bata tayo, batang mga mananampalataya, hindi pa talaga natin kayang unawain yung end times, yung doctrine of eschatology, o mga malalalim na doctrines. So, ang kailangan natin, sabi ng Book of Hebrews ay mga gatas, yung siyang magiging pagkain natin. Yung mga light na doctrines like Jesus loves you, yung mga, yung mga light na mga doctrines na magbibigay sa atin ng nourishment. Sanggol. Example yan. Hindi mo naman yan agad papakainin ng solid food, tama? Milk ang kakainin niya. Pero the more na mas nag-grow yan, the more na mas kinakain niya na yung kanyang mga pangangailangan, which is yung mga meat, yung mga karne ng salita ng Diyos. And I tell you, di ka ahantong sa gayon. Kung matagal ka ng Kristiyano, doon ka magtanong kung bakit hanggang ngayon ay gatas pa din yung kinakain. Well, baka hindi ka talaga nanais na lumago sa iyong spiritual life. So, kaya nga napakahalaga na from time to time, you read your Bible, meditate on it, and pray every day, and then attend every time na may pangangaral ng salita ng Diyos. Alam mo, isa sa ginamit ng Panginoon sa akin, bakit ako nag-pursue din mag-Bible school noon. Every time na nagba-Bible study kasi, sumasama ako dati, either kay Kuya Romel, kay Kuya Ariel, kay Deacon Paul, or kay Kuya Sai. Sila yung mga sinasama ko. Alam niyo kung anong trabaho ko sa kanila pag ako kasama nila? Tagabasa. Guardian, pakibasa mo nga yung sa book of basa naman ako. Para akong, alam mo yung sidekick o yung tandem na tagabasa din, papaliwanag. Pero habang pinapaliwanag nila yung text, ako din yung nakikinabang. Nakikinig ako, bagamat hindi ako yung primary audience yung araw na yun dahil may binabible study. Pero kapag nakakapakinig ka pa ulit-ulit, patuloy ng salita ng Diyos, mag-grow ka talaga. Kasi sabi ng scripture, hindi babalik yung salita ng Diyos sa kanya nang hindi na fulfill yung purpose nun. So, at the end of the day, every time na may pangangaral, i-take advantage natin yan dahil yan yung mga paraan para tayo ay lumago sa salita ng Panginoon. Okay, thank you po, Sister Leonor, sa panalangin. Any prayer request? Any question po? Or clarification? Any question po? Yo. Well, sabi ko ito, para rin naman sa atin, lalo sa mga
kalalakihan natin. Kung gusto nyo pang mas lumalim sa salita ng Diyos at nagde-desire kayo na mas matuto, nakukulangan kayo sa mga pagkapanahon na binibigay natin dito, you can enter sa isang Bible school na makakatulong sa inyo. No? So, I recommend yung CBS sa mga mag-a-aspire na pumasok ng Bible school. Malapit lang, dyan lang sa Antipolo. Actually, meron nga kaming papanood ko sa inyo yung endorsement ng aming school para magkaroon din kayo ng idea. So, Lord willing, by June ay makagraduate ako doon at paano kalooban ng Panginoon sa akin, saan niya pa ako dadalhin doon. But I really highly recommend yung school namin when it comes sa discipline sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, sa mga gustong mag-aaral dyan ng theology ng mas malalim, pwede naman doon, or gusto nyo magpubaw agad kayo, o gusto nyo masya kayo sa mga pinag-aaralan doon. Okay, meron pa po ba? Last call? Any last words? Okay, so kung wala na po, see you next week sa ating pong Bible study, sa ating pong Sunday School. Tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Lord, we thank you po sa aming pong napag-aralan. Salamat Lord sa mga natutunan namin sa inyong mga salita, and by using din yung libro ni Tabitha and Willie, 9 Marks of a Healthy Church Member, and even kay Pastor Juren sa kanyang mga principles na aming napagkuhanan ng Panginoon. Lord, nakita namin yung importansya ng pag-aaral ng mga salita, and alam namin na hindi ito madali. From time to time, madali lang itong sabihin at isipin, but most especially Lord, yung practical na yung ginagawa mo na ito ay napakahirap, Panginoon. Kaya naman, sa biyaya nyo lamang kami umaasa, sa tulong ng Banal na Espiritu mo lamang kami nagtitiwala na kami ay inyong tutulungan na maintindihan ng iyong mga salita and to apply din yung mga aming mga natututunan sa inyong salita. And even everyone of us here, Lord, help us na magkaroon ng desire na mag-grow pa sa inyong mga salita, to know you more, to adore you more, and to worship you more sa aming mga buhay, Panginoon. And Lord, may your name be glorified sa aming pag-aaral, at walang sino man at kanino man gawa ang maitaas kung hindi ikaw lamang. In Jesus' name I pray. Amen.